Sa liempo lang naman kami bumabawi dahil ang liempo naman sa isang baboy, 2 piraso lang yan. Hindi kagaya ng laman, 4 na piraso siya. Ang liempo, 2 piraso lang. Dagdag presyo sa itinakdang maximum suggested retail sa baboy, partikular sa liempo. Ito ang hiling ng ilang nagtitinda ng baboy kasunod ng pagtatakda ng MSRP. Ayon kay Aling Lolita Aceron na halos 40 years nang nagbebenta ng baboy sa palengke, nakikiusap sila na wag naman sanang ibaba ito sa 380 pesos kada kilo. Kasi nga babawian nga namin yung mga buto na hindi mabibenta ng mataas. Tapos yun nga, yung paypay, yung bias, kasama sa kwenta yun. Sa Lunes, nakatakdang ipatupad ang maximum suggested retail price sa ilang karne ng baboy. Ngunit ang ilang retailers sinabing hindi nila kaya ang itinakdang presyo ng Department of Agriculture. Sa liempo lang talaga kami babawi. Sana man lang kahit mga 420. Kasi malaki na bababa namin ang benta nun, dati 480. 450 yung pinakamababa namin doon. O di, okay na din kahit 420. Paliwanag ni Aling Lolita, halos nasa 20 kilos din kasi sa parte ng baboy ang hindi naman ganon napapakinabangan o naibebenta sa malaking halaga, kagaya na lamang aniya ng bias at paypay ng baboy. Kasama din aniya sa kilo ang mga buto nito. Ang laki ng hinina namin, isa-isang baboy na lang kami isang araw. Hindi kagaya nung araw na wala pang mga frozen, nakakalimang baboy kami. Ngayon, ang laki ng hinina namin, isa-isang baboy na lang araw-araw, maghapon pa namin tinitinda. Ayon pa kay Aling Lolita, sa isang baboy ay 2 liempo lamang na siyang madalas hanapin ng mamimili. Doon na lamang nila sila umaasa na mabawi ang dami ng kanilang gasto sa pwesto pa lamang at pasweldo sa mga tauhan. Sa Lunes, March 10, ipatutupad na sa pamilihan ang 350 pesos ng kada kilo ng kasim at pigi, habang 380 pesos naman ang itinakdang hangganan ng presyo sa liempo. 300 pesos naman ang maximum suggested selling price sa sabit ulo. Ayon sa Department of Agriculture, paraan ito upang masiguro na maisasagawa sa retail side ang MSRP. Isa naman ang samahang industriya ng agrikultura na suportado ang panukala sa MSRP na ipatutupad, bagamat hiling nila na sana ay makinabang din ang mga mamimili. Sana itong mga sinasabi natin MSRP, makinabang yung consumers sa napakamurang kinukuha sa ating mga producers. And we're not complaining kasi sa atin, may kitain lang yung mga magsasaka, yung mga magbababoy, magbabanok, tapos makinabang ang consumers sa murang pagbili sa farm gate. So, yung MSRP is one way of addressing yung perennial historical problem natin ng disconnect between farm gate and retail prices. Sinabi naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mga isinagawa silang paghahanda upang masiguro ang compliance sa pagpapatupad ng MSRP. Katuwang din namin dito, kasama sa stakeholder meeting kanina yung kapulisan. Nandun din yung DTI. So kung merong mga ganitong issue, binigay din yung mga hotline numbers. Katuwang natin yung mga kasamahan natin sa enforcement agency para masigurado pag may ganitong problema, immediately pupuntahan agad. Ayon sa DA, sa mga wet market lang muna sa buong Metro Manila ipatutupad ang naturang MSRP at patuloy na pinag-aaralan ng ahensya nang sa gayon ay magkaroon na rin ng katuparan ito maging sa mga supermarket at ibang mga rehiyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.